si Ina Mortel sa report. The excessive and abusive use of state power by the Questionable ang pagpapatupad ng batas sa ilalim ng Marcos administration. Ayon sa dating National Intelligence Officer, ibig sabihin dito ni Ka-Eric, ha, may depekto talaga sa pagpapatupad sa batas itong gobyernong Marcos na ito. Okay? At kadre ng komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF na si Jeffrey Ka-Eric Celis. Ito'y hugot ni Celis sa ginagawa umanong panggigipit ng Marcos administration kay Pastor Apollo C. Quiboloy na nananatiling akusado habang tahimik ang Kongreso kay Franz Castro ng ACT Teachers Party List na kamakailan lang ay nahatulan ng guilty verdict sa kasong child abuse. Ani Ka-Eric, patuloy lamang ito na mayroong sabwatan sa pagitan ng teroristang grupo at ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa mababang kapulungan dahil sa kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. There is an obvious and undeniable conspiratorial relations, no? Ugnayang nakikipagsabuatan sa pagitan po ng gobyerno ni Marcos Jr. through his cousin. Sila talagang dalawa. Ayan, no? Kitang-kita sa picture, sila talagang dalawa ang teamwork talaga. Sila talaga ang tunay na unit team. Sila yung unit team, oh. Indirectly, dumadaan sa kanyang pinsan itong alyansa na ito, lalo na sa House of Representatives. Jesus Mariusep, Ginoo ko. Yung makikita ko itong mga mukha na ito, nabibwisit ako eh. Representatives kung saan nandyan ang tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF. Anya, tinuturing ng Marcos administration na kriminal si Pastor Apollo maging ang mga Duterte kahit na wala pa mang hatol. How can you consider Ito ay ayon kay Ka-Eric, ha? Opinion niya yan. criminal si Pastor Quiboloy at sila Duterte at Sara Duterte at si Rodrigo Duterte? Wala namang mga conviction ng mga taong ito. Inaakusahan sila gamit ang political operations ng gobyerno ni Marcos, but they are not convicted or even put under trial. Itong si Franz Castro at si Santoro Campo convicted beyond reasonable doubt. Kaya naman hinamon ni Ka-Eric ang Kamara, lalo na si House Speaker Martin Romualdez. Si Ka-Eric, hinamon niya si Martin Romualdez Na disiplinahin o tanggalin si Franz Castro. Disiplinahin si Castro. Martin Romualdez, sabi ni Ka-Eric, si Ka-Eric ang may sabi, disiplinahin mo itong kongresista na ito. Kagaya ng ginawa mo kay Teves, disiplinahin mo ito si Castro. Martin Romualdez, nananawagan si Ka-Eric, Celis ng SMNI, disiplinahin mo raw itong babaeng kongresista na ito. Bilang mambabatas matapos itong hatulang guilty sa kasong child abuse. Dahil anya kung nagawa sabi ni si Ward Ayuban Channel, dalawa na tayo boss, nabubuisit. nila ito, Pasensya na, yan ang nasa balita eh. Magtiyaga-tiyaga na lang tayo ka-expelled Congressman Arnie Teves na wala pang hatol ng korte, dapat lang na umaksyon. Sabi ni Elena Huerte, Don Mar, si Marcos talaga ang nasa hospital. Hindi ko, let's see kung anong nasa balita. Hintayin natin. Ayokong munang patulan yan unless if merong ebidensya. Sila sa isang convicted child abuser at kilalaan niyang urban operative ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Hindi na maitatanggi ni Martin Romualdez na kung hindi nila didisiplinahin at tatanggalin sa pagka-miyembro ng House of Representatives itong si Franz Castro, kasama ng iba pa niyang mga kasamahan on the ground of their very gross violations sa ating mga batas, lalo na sa pagsasamantala nila sa mga kabataan at sa mga katutubong pamayanan with court conviction na it affirms now na totoo ang collusion na ito, and therefore mananagot din dapat yan sila Martin Romualdez at ang gobyerno ni Marcos Jr. for conniving and conspiring with the enemies of the state like Franz Castro. Dagdag pa ng ibig sabihin elaborate ko ang sinabi ni Ka-Eric. Itong si Ka-Eric kasi dati itong kalaban ng gobyerno. Ngayon na itong si Castro at itong mga grupo ni Castro na ngayon ay hinatulang guilty,
hindi po ito nagugustuhan ni Ka-Eric. Okay? Hindi niya nagugustuhan dahil masama na nga yung ginagawa nitong grupong ito. Tapos sabi ni Ka-Eric, inabuso pa niya yung mga bata dito, no? Child abuse, hinatulang guilty. Bakit walang aksyong ginawa itong gobyernong ito? So kung sabi ni Ka-Eric, kung walang aksyong ginagawa itong gobyerno na ito, that means to say na may pananagutan rin ang gobyerno. Kasi bakit nyo pinibaby-baby itong grupo na ito when in fact malaki ang kasalanan nila? Sabi niya, enemy of the state, nabanggit yun. Hindi ito aking opinion ha. Opinion ito kay Eric. Sabi niya, ito mga enemy of the state, dapat i-treat ito talaga na enemy. Bakit yan nananatili na nandyan sila? Okay, yan ang ibig sabihin ni Eric Celis. Okay, ako, ang opinion ko dyan, wala akong paki dyan kung ano ang connection ni yung sa Makabayan Black at itong si Castro, kung anong grupo niyang connected sa bundok, wala akong paki dyan ha, hindi ako manghuhusga sa kanila sa ganyang bagay. Ang sa akin lang, itong gobyernong ito, dapat fair kayong mag-treat. Kung ano ang treatment nyo kay Teves, ganoon rin sana yung treatment nyo kay Castro. Kung ano yung treatment nyo kay Kibuloy, ganoon sana yung treatment nyo kay Castro. Ganun ba? Patas lang tayo. Kung ano ang nakasaad sa batas, doon tayo. Yun ang sa aking opinion. Yung mga sinabi ni Eric, I don't want to agree on that. Okay? Na personal kong i-agree. Okay? Kay Eric yun. Opinion niya yan. Okay? Ang sa akin, iba. Okay? And I will respect Eric's opinion. Ako rin naman, binabase ko lang kung ano ang nasa batas. Okay? Dating kadre, delikado ang ganitong estilo ng Marcos administration. And this conspiracy and collusion are very inimical. Hindi po ito nakabubuti sa ating mga institusyon ng gobyerno at sa democratic institutions natin sapagkat nasasabotahe yung ating mga... Ma'am Aki, maraming salamat po sa 250 pesos. Ma'am Aki, thank you very much po. Pangkape. Kapangyarihan ng ating batas at nagagamit pa ang mga naturang kapangyarihan para paghati-hatiin ang mamamayan at pagsamantalahan at atakihin ang mga mabubuting mga nagtumutulong sa gobyerno kagaya ng ginagawa nila ngayon laban. Kaya nga itong grupo nila Castro, rally ng rally, kontra ng kontra sa gobyerno. Diba? Dati sa panahon ni Duterte. Pero itong si Pastor Apollo Kibuloy, tumutulong ito sa gobyerno. Ha? Diyan ka talaga magagalit Bakit? Pinag-initan nila si Kibuloy. Sa akin naman Dahil ba itong si Kibuloy ay kampi sa mga Duterte kaya ninyo pinag-initan? Nagtatanong lang. Ha? Dahil ba si Castro parang kumakampi ngayon kay Martin Romualdez kaya maganda rin yung treatment nyo? Nagtatanong lang po. Unfair. Kasi yung taong bayan, nakikita nila, hindi maganda sa mata ng taong bayan. Sana naman maiayos ito. Sa kay Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, and even kay Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Matatandaan na una nang nagpahayag si Pastor Apollo na nanganganib ang kanyang buhay dahilan upang hindi siya magpakita sa publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Welcome po Sir Donmar ayon kay Ma'am Aki. Thank you Ma'am Aki. Ito si Ina Martel. So ayan, narinig nyo na. Sorry kung nabweset kayo. Wala tayo magawa Talagang ibabalita natin. Ganyan sila. Ganyan ang treatment ng gobyernong ito. Okay, kayo na. Kayo nang humusga. Kayo nang humusga. Bakit ganyan sila? Okay, iba yung treatment. Iba-iba yung treatment. Iba yung treatment nila kay Teves, iba yung treatment nila kay Castro, iba yung treatment nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi patas at hindi yan maganda sa pananaw ng taong bayan. Hindi yan maganda sa mata ng taong bayan at sa batas natin. Sad to say, and that's the reality po. Sana naman mahiya-hiya naman kayo. Baguhin nyo naman.